Dalawang lalaki ang nakabalik mula sa Hell's Paradise at nag-report ang mga ito sa kanilang higher-ups. Ipinaalala ng lalaki na nagpadala ang shogun ng mga kriminal sa isla para hanapin ang Elixir of Immortality. Sinabi nitong responsable siya sa isang kriminal na sinubukang patayin si Chobi pero ito ang pinatay ni Chobi. Kaya pagdating ng isla ay sinubukan agad niyang bumalik pero naibalik siya ng mga alon. Itutuloy sana daw niya ang misyon pero mahalaga din na sabihin niya ang nangyari sa pamilya ng kriminal kaya siya gumawa ng paraan para makaalis ng isla. Sinabi niyang delikado ang isla na iyon at mga tanga na lang ang magpupunta doon. Kaya nagalit ang officer na nagtanong kung pinapalabas ba ni Jika na tanga ang boss hari nila. Nakialam na si Shujen na kasama ni Jika at humingi ng patawad sa mga boss dahil sa ugali ng kasama na walang galang. Kaya sinabi naman ng opisyal na baka napagod na ang mga kasama at pwede nang magpahinga ang mga ito. Binasa ng opisyal ang sulat na utos ng kanilang hari at ang utos sa sulat ay pinapabalik ang mga Yamada sa kakaibang isla. Sa labas ay sinabi ni Jika na walang silbi ang buhay nila sa mga opisyal. Pero galit na sinabi ng kasama niyang si Shujen na hindi nito mapapatawad ang pagiging walang galang ni Jika kahit higher up na niya ito. Mga samurai daw sila kaya dapat maging magalang. Kaya humingi na lang ng patawad si Jika na ipinagpatuloy ang paglalakad. Nagtanong si Jika kung mayroon pa bang ibang kriminal na gagamitin ng shogun. At sinabi ni Shujen na may ipapadala din ang boss ng mga shinobi na isang ninja assassin. Ipinakitang sinabi ng kanilang boss na may kailangan ding tapusin sa isla. Sinabi din ni Shujen na kasama sa ipapadala si Jika. Ayaw sana ng lalaki pero naiyak si Shujen para sa mga kasamang hindi pa nakabalik at sinabing maging siya ay kasama din sa misyon. May isang lalaki na dumating na tinuturo ang halimaw na dinala doon. May malaking ulo pala ng isang halimaw na dinala ni Jika pero sayang daw at hindi niya ito naipakita sa mga boss kanina. Nilapitan ni Jika ang lalaki at sinabing huwag sasabihin sa iba ang tungkol sa ulo kung ayaw nitong dalhin sa kwarto at magmantaman sila. Hinawakan ni Shujen ang ulo na ikinatakot ng lalaki. Pero sinabi ni Shujen na patay na ang halimaw na iyon na wala ng buhay. May kakayahan kasi itong makaramdam ng wave ng buhay sa isang nilalang. Kalaunan ay sinalubong nila ang dalawa pang kasama na pupunta din lang sa misteryosong isla para gawin ang misyon. Ipinakita naman ng isang Tensen na kinakausap ng tauhan nito tungkol sa Tao, nang pumasok ang isang babae at sinaway sila. Pero joke lang pala ito at nagtrip lang ang babae na tumawa. Naroon din ang iba pang mga Tensen. Ang isa ay nagbabasa ng libro. Ang isa naman ay nagmamasahe ng babae pero ginawa naman niyang karne nang lumabas ang superpower kaya nagdugo ang sahig. Ang sarap ng buhay niya dahil pagkatapos ng masahe ay ipinaghanda naman siya ng isa pang babae ng tinito mula sa bulaklak na naroon. Sinabi ni Sigiri sa mga kasama na umalis na sila doon dahil delikado. Pero dahil sa bagong outfit nila ay para na silang nagmula sa iisang grupo. Hanapin daw nila si Gabimaru at Mei at dahil target ni Gabimaru ang Elixir of Life ay siguradong patungo na ito sa castle. Pero sinabi ni Yuzuriha na mas maganda na sigurong cancel ang misyon nila at umalis na lang ng isla. Lalo na at napakaraming mga malalakas na halimaw doon lalo na yung mga Tensen na hindi namamatay. Nag-isip si Sigiri at sumagot na hindi pwede kaya sinabi ni Yuzuriha na iniisip lang ang kapakanan ng leader. Pero alam ni Sigiri na gusto nang umalis ni Yuzuriha dahil alam niyang walang Elixir of Life. Kaya hindi nakalusot ang isa pang chicks. Sinabi ni Sigiri na naiintindihan ang logic ni Yuzuriha dahil maging siya ay gustong umalis doon. Pero kung aalis man sila doon ay dapat magkakasama sila at kasama din si Gabimaru. Hindi sigurado si Sigiri kung makakarating si Gabimaru, pero alam nila ni Yuzuriha na malakas ito dahil siya naman ang sumira sa mga pader na nakita nila. Pumayag na rin si Yuzuriha sa nais ni Sigiri na katagpuin sa gate sina Gabimaru. Ipinakita naman sina Gabimaru kasama sina Fuchi, Gantetsusai at Mei. Nagreklamo si Gantetsusai na buhat ang bata at sinabing kanina pa sila umaakyat pero wala pa rin silang nakitang Tensen. Sa isip ni Gabimaru ay wala pa rin siyang maalala at nag-base lang siya sa sinabi ng dalawang nasa likod tungkol sa misyon niya. Napatanong din siya kung bakit siya naroon pero naisip niyang baka may rason. Nagtanong si Fuchi kung ayos lang siya at sinabi naman ng bida na walang problema. Pero nanlaki ang kanyang mata nang makita si Chobi na nakasalubong nila saka sila nagkatitigan. Masaya si Chobi na makita sila sabay tapon ng hawak na katawan. At walang ano-ano na sinipa si Gabimaru na sumangga. Kaya agad naghanda ang mga samurai sa pakikipaglaban na hinawakan ang mga espada. Mabilis na nakapunta si Gabimaru sa leeg ni Chobi at sa isang iglap ay binali niya ang leeg ng mas malaking tao. Kaya ito natamba na kinadismaya ni Gantetsusai. Pero napangiti si Chobi na muling bumangon hawak si Gabimaru at malakas na hinampas ito sa lupa. Sinabi ng mas matanda na nabali naman ang leeg ni Chobi. Pero naghili ito sagot ni Fuchi. Tapos sa isip ay gustong maitali si Chobi para ma-eksperimento. Sumipa si Gabimaru na muling umatake pero nahawakan ni Chobi ang paa niya. Saka siya muling hinampas sa lupa at nasaktan ng bida. Pero sinabi ni Gabimaru na pasusukuin ang kaharap.
Sabay pulot ng bato at ipinatama kay Chobi na umilag. Saka din kaagad na sinipan ng ninja ang siga at pinasundan pa ng suntok at pagtusok sa mata kaya nasaktan si Chobi. Sumipa si Chobi at naitapon ng maliit na ninja na napadura. Saka din lang naghil ulit ang mata ni Chobi na muling naging ayos. Muling umatake si Gabimaru pero nakasangga at sumabay na din si Chobi. Pero naakyat ulit siya ni Gabimaru at bigla na lang kinagat sa leeg. Kaya nagdugo ang malaking tao sa leeg. Sinabi ni Fuchi at Gantetsusai na para silang nanonood ng laban ng hayop. Pero para sa bida ay gagawin ito sa kahit sinong kaharap. Muling naghilang leeg ni Chobi na sinabing wala iyon. At sinipa ang lupa na nasira na ikinagulat ng iba pa. Sinabi ni Chobi na malakas siya saka din kaagad na nilapitan si Gabimaru na sumangga ng barrier na lupa pero tumagos ang suntok ni Chobi dito at nasaktan siya. Muli siyang nasaktan ni Chobi at sinapak ang ninja na naitapon. Pero nagtaka si Chobi dahil naputol ang daliri niya na dahil kinagat ng ninja. Saka din ito tumubo at may daliri ulit si Chobi. Sinabi ni Gantetsusai na naging mas malakas si Gabimaru kaysa kanina. Pero sinabi ni Mei na may kakaiba sa tao ng kasama nilang ninja. Hindi pala maalala ni Gabimaru ang dahilan kung bakit siya nagiging malakas at hindi niya mamukhaan ang asawa. Kaya sinabi ni Mei na may nawawala sa bida. Umatake pa rin si Gabimaru na umiwas-iwas sa mga suntok ni Chobi. Saka kinalmat ang mukha ni Chobi na natabasan. Pero ngumiti ito na bumawi. Inutusan ni Chobi si Toma na patayin din ng iba kaya agad sumugod si Toma na balak tabasin si Gantetsusai dahil nag-iisa ang kamay nito. Pero nagulat siya nang hawakan ng matanda ang dulo ng espada niya at malakas pa ang grip nito. Sinabi ni Gantetsusai na mukha lang siyang mahina dahil iisa ang kamay niya pero naagaw ang espada ni Toma. Saka pa ito hinuli gamit ng hook at na-headbutt kaya bagsak ang mahinang bakla. Ibinalik ni Gantetsusai ang espada ni Toma para muling labanan siya. Pipigilan sana siya ni Fuchi pero sinabi ng matanda na papaluan ang nang mamaliit sa kanya. Muling umatake si Toma pero sinuntok lang ulit ito ni Gantetsusai. Nagwasiwas pa ng espada si Toma pero hinuli ng padyak ni Gantetsusai kaya nagulat ang bakla. Sinabi ni Gantetsusai na maliksi ang kaharap pero hindi tama ang paggamit ng armas. Saka pa niya ito pinagsusuntok at knockdown ulit si Toma na mahina. Naalala ni Toma noong bata pa siya kung saan kasama niya si Chobi. At nakita nilang pinugutan ng ulo ng kanilang ama. Kaya naiinis siya sa mga maraming tao. At kailangan lang niya ang kapatid. Napansin ni Gantetsusai na naging tama ang paghawak ni Toma sa espada nito. Saka din inutusan ni Toma ang kasama nilang Tensen na patayin na din ng iba pa. Kaya gumalaw ang kalahating katawan para atakehin sina Fuchi na naghanda ng espada. Patuloy sa santukan sina Gabimaru at Chobi. Sa isip ni Chobi ay malakas ang ninja pero kaya niya itong patayin. Saka dahil sa taw na taglay ay nakakaya na niyang makita ang galaw ni Gabimaru. Ipinakitang tinuturuan pala siya ng nakalaban nila dati kung paano gamitin ang tao. Umatake si Gabimaru pero na-stun ang ulo niya pababa. Pero dahil sa ninja code ay naalala niya ang utos ng boss at nag-apoy ang katawan saka tumayo. Saka din kaagad ginamitan ng pagbuga ng malakas na apoy si Chobi na nasunog at nasaktan. Nabutasan din ang katawan ni Chobi sa teknik ng ninja. Saka pa kaagad na tinamba ni Gabimaru ang kalaban nito sa lupa habang nasusunog at hindi makapag-regenerate si Chobi ng mabilis. Nagtanong si Chobi kung handa si Gabi na mamatay. At sumagot ang bida na kung mamatay man siya ay may susunod din sa kanya na magtutuloy ng misyon. Dahil dito ay naalala ni Chobi na mayroon din siyang mahalagang ipinaglalaban. Naalala ang tinuro ng kasamang Tensen tungkol sa kapangyarihan. Saka din lumakas si Chobi na naalala ang kapatid at nag-overpower. Ipinakitang tinalo ni Fuchi ang kalaban nito. At nakita si Gabi na kaharap ang kakaibang version ni Chobi na naging itim at maraming mga galamay. Ipinakita ang nangyari ng hayaan ni Chobi na kontrolin siya ng tao at naging pangit ang buo niyang katawan na nagbago kaya mabilis na umatras si Gabimaru palayo. Kaya maging si Toma ay natakot sa naging itsura ng kanyang kuya. Umatake ang mga galamay ni Chobi na kaagad ding iniwasan ni Gabimaru na mabilis ang paglundag-lundag. At wala pa rin sa sarili si Chobi na pangit. Muling gumamit ng apoy si Gabimaru pero automatic na gumawa ng shield na galamay si Chobi. Saka din lang tumalon at hinampas si Gabimaru na sumangga. Umatake pa si Chobi ng galamay na sinangga ni Gabimaru. Saka din lang gumamit ng apoy ang ninja kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog na pinaghiwalay ang dalawa. Nauubusan na ng lakas si Gabimaru. Samantalang natigilan naman si Chobi dahil panay kadiliman ang nakikita nito imbes na kalaban yung ninja kanina. Nagalit siya na feeling inaatake yung tumatakip sa kanyang view na dilim. Pero si Gabimaru pala ang inaatake niya na umiilag at tumalon pero nasaktan ng mga tusok ni Chobi. Nagdugo ang napa-atras na ninja kaya nagtaka si Gantetsusai kung bakit hindi gamitin ng ninja ang power nito. Kaya sinabi ni Mei na naubusan ng tao si Gabimaru samantalang punong-puno si Chobi. Alam din ng bida na hindi siya mananalo at pag-asa lang niya ang apoy na teknik. Aatake sana ulit siya nang may kamay na humila sa kanya pabalik kaya siya nagtaka.
Pero dahil nasa kasagsagan sila ng laban ay suicidal na umatake si Gabi Maru kaya siya mas nagdugo at sinabi ni Gantetsusai na mamamatay ang bida. Sinabi naman ni Fuchi na walang silbi ang pardon kapag namatay din naman ito. Pareho nang nawala sa sarili ang dalawang naglalaban na pinagmamasdan na lang ni Gantetsusai at nang nag-aalala na Toma. Naiisip ni Toma na para sa kanya ang pakikipaglaban ni Chobi na handang mamatay sa laban. Naging mas mahaba ang mga galamay ni Chobi na atake ng atake kay Gabi Maru na mabilis naman ang pagilag-ilag nito. Pero muling walang makita si Chobi. Natigilan lang siya nang marinig ang boses ni Toma. Saka nakita niyang nasa harap na niya at nasugatan ang mukha ni Toma dahil sa kanya. Sinabi ng nagdrama na Toma na inakala nitong may tulong siya kay Chobi pero wala pala. At nahihirapan ng kuya dahil mahina siya kaya naging halimaw pa si Chobi. Sinamantala ni Gabi Maru ang pagkakataon na tumalon para patayin pareho ang magkapatid gamit ng apoy. Pero sumigaw si Mei na tumigil ang ninja dahil wala na siyang tao. Bago pa makapagpalabas ng apoy si Gabi Maru ay gumamit ng power si Mei at sinira ang lupang kinatatayuan ng naglalaban kaya ito gumuho. Nagpatalon-talon si Gabi Maru at ihinabol na sipain ng isang bato patama kay Chobi na iniligtas ang kapatid sabay sabing hahanapin ito. Saka din nahulog sa baba si Chobi. Samantala ay nilapitan ni Gantetsusai si Mei na nagkaugat ang mukha at nawalan ng malay na agad hinawakan ng matanda. Tinusok naman ni Fuchi ang ulo ng kalahati ang katawan. Napasigaw silang pareho nang makitang naging dalaga ang katawan ni Mei na malaki pa ang mga siopaw nito. Sinabi ni Fuchi na gagawing palakas si Mei na ida-dissect para malaman kung paano ito lumaki kaya tinawag siyang ulo ni Gantetsusai. Naguusok naman ang katawan ni Gabi Maru na tahimik lang. Samantalang nagre-regenerate ang Tensen na kalahati. Ipinakita sina Sagiri na papasok sa isang gate na puno ng mga malalaking estatwa na gawa sa gold plate. Dahil sa mga naririnig nilang ingay ay sinabi ni Shia na asahan nilang may makakalaban silang kakaiba ulit. Saka din tinawag ang mga kasama na magpatuloy. Sinabi naman ni Groot sa sarili na alam niyang nababalot ng misteryo ang isla na iyon. Pero inaasahan na dahil sa mga tao na mga kasama ngayon ay mayroong magbabago sa isla. Pero ang tanong ay may magbabago ba sa kanya? Kalaunan pa ay nagkasalubong ang grupo ni Sagiri at grupo ni Fuchi, kaya nagulat silang pareho. Nakita ni Sagiri na walang malay si Gabi Maru at nakatali si Toma. Hinanap naman ni Fuchi ang mga kagrupong iba pa. Nagtanong ang puno kung ginamit ni Mei ang power kaya nagulat ng labis si Fuchi. Nagpasalamat ang puno dahil sa pagbabantay ng mga samurai kay Mei. Saka pa ito nagulat nang makita si Doshi na tinalian nilang parang naging aso. Kaya mas napahanga si Hoko dahil sa 1,000 taon na pagkabuhay niya ay ngayon lang nakakita ng tao na kayang patayin ang mga Tensen at Doshin. At inisip ulit na ang mga ito ang magbabago ng isla. Pinuntahan ni Fuchi ang libingan ni Senta at naiiyak ito habang inaalala ang nakaraan nilang bonding. Sinabi ni Shia na aalis sana sila kaagad sa castle pero wala sa kaayusan si Gabi Maru na nanghihina pa rin. Ganon din si Mei na naalala ni Sagiri ang itsura noong bata ito kaya niyakap ito. Hindi makapaniwala si Shia na higit sa kalahati ng mga nagpunta sa isla na iyon ang naubos kaagad kahit madami sa kanila ang malakas. Pero sinabi ni Gantetsusai na nagpapatayan naman kasi silang mga tao doon. Kaya nagkasundo sila ni Shian na aalis doon bilang magkaibigan. Nagtanong si Gantetsusai kung kaibigan din ni Shian si Toma na hinayaan nilang mabuhay pa, pero nagiging pabigat ito sa kanila at hindi rin nagsasalita. Papatayin sana niya ito para huwag maging pabigat pero sinabi ni Sagiri na hindi makakapayag na may makita pang mamamatay sa kanila. Saka din tumayo at pumosisyon ng laban. Kaya para silang siga pareho ni Gantetsusai na maglalaban. Pero sinabi ni Yuzuriha na kailangan nilang lunasan muna ang kalagayan ni Gabi Maru na walang lakas. Sinabi ni Shia na masama ang lagay ni Gabi Maru dahil sa paggamit ng sobrang tao at nakikita niya ito dahil sa sariling kapangyarihan. Sinabi ni Fuchi na ginamit ang nalalaman sa panggagamot pero hindi malunasan ng ninja. Hindi daw kasi ang pisikal nitong katawan ang nangangailangan ng gamot kundi ang spirito nito. Sinubukang tumayo ng ninja. Pero sa isip nito ay panay mga strangers ang mga naroon at wala siyang maalala. Nagtanong si Sagiri kung ayos lang ang bida at hahawakan sana ito pero parang mailap na hayop ang ninja na sinabing ayos lang siya. Sinabi ni Shia na mamamatay si Gabi Maru kapag hindi mag-ingat. Kaya napansin na agad ni Sagiri na ibang Gabi Maru ang kaharap at nagtanong kung sino ito. Sumagot ang ninja na siya si Gabi Maru the Hollow. Kaya nakumpirma ito ng babae sabay atake ng ninja na sinanggani na Shian at Fuchi. Ipinaliwanag ni Sagiri na dahil sa abnormal na taw ni Gabi Maru ay nakalimutan ang pinagsamahan na nila. At nang tignan nga ito ni Shian ay nakita ang sakit ng bida sa kaluluwa nito. Kasabay ng pagdurugo din ng mga sugat ni Gabi Maru. Sa isip ni Gabi Maru ay hindi alam ang gagawin sa papalapit na Sagiri dahil hindi siya mapakali dito. Nagtanong ang babae kung naalala ba ng bida ang misyon kung bakit naroon. Saka sinabing pwede siyang mahil ng tao na compatible sa tao ng ninja. At hindi siya kalaban kundi ay isang importanteng kasama sabay blush ng babae.
Hahawakan sana niya ng maraming beses si Gabi Maru pero sinasaway ng lalaki ang kamay niya. Kaya nainis ang babae at tinulak ang lalaki sa lupa at kanyang sinakyan. Kaya naisip ni Gabi Maru na malakas ang babae. Sinabi ni Sigiri na mas higit pa sa pagkakaibigan ang relasyon nila kaya nanlaki ang mata ni Gabi Maru. Saka din inilabas ni Sigiri ang taw nito para simulan ng mahilang bida. Kunwari pa daw ayaw ni Gabi Maru pero hinawakan na siya ng babae sa kamay at nanghina na ang lalaki sa kamandag ng alindog ng babae. Nagtanong si Gantetsusay kung nanonood sila ng hentai. Kaya ipinaliwanag ni May na naghehil na si Gabi Maru gamit ng taw ng babae. Hindi daw inasahan ng mga kasama na may ganong power pala ang babae. Naging tahimik lang si Gabi Maru na pinapakiramdaman ng taw ni Sigiri at naging komportable ito. Saka din nanlaki ang mata niya nang magtanong ang babae kung sino ang mahalagang tao sa buhay niya. Kaya naalala ng bida ang asawa. Ipinakita naman si Chobi na mabilis ang pagbulusok nito pababa. Saka din lang muling tumubo ang kamay at paa nitong naputol. Nakabalik din siya sa pag-iisip at napahanga sa bagong power na kapag nakontrol ay magiging pinakamalakas siya. Paglingon niya ay naroon ang maraming mga halimaw na Buddhist. Kaya masayang sinabi ng lalaki na handa siyang pagpraktisan ang mga halimaw na lumapit at dapat daw masarap sila. Nagpunta ng isang kuweba ang mga bida para doon magpahinga dahil delikado ang lugar na iyon dahil sa mga tensen at mga halimaw. Sinabi ni Gantetsusay na gustong labanan ng mga tensen. Kaya ipinaliwanag ni Yuzuriha na kinailangan silang 5 para lang matalo ang isang tensen. At dahil sa kaguluhan sa bahay ng tensen ay siguradong mapapansin sila ng iba pa. Nagtanong si Shien kung nakita din ni Gabi Maru ang tensen. At sumagot itong nakalaban ang isa sa gate. Kaya masaya si Sigiri dahil bumabalik na ang memorya ni Gabi Maru. Saka humingi ng pasensya si Gabi Maru dahil naging problema siya dahil sa sobrang paggamit ng tao. Pero natuto na daw siya kaya napapangiti si Sigiri. Sinabi ni Yuzuriha na umalis na lang sila ng isla na iyon at sabihin sa shogun ang nalalaman tungkol sa isla na iyon. Pero sinabi ni Gabi Maru na hindi makikita ang asawa nito kapag hindi siya mapardon ng shogun at makalaya. Sinabi ng mga babae na baka illusion lang ito ng bida na ginawa ng boss ng mga ninja. Pero sinabi ni Gabi Maru na kailangan nilang makuha ang elixir of life. Sinabi ulit ni Yuzuriha na walang silbi na makuha nila ang elixir of life kung imagination naman ng asawa ni Gabi Maru. Pero sinabi ng lalaki na totoo ang asawa. Hindi pa rin naniniwala si Yuzuriha. Kaya nag-isip si Gabi Maru at inalala ang hitsura ng asawa at ng tunog ng boses nito. Maging ang amoy ng kanilang veranda kung saan naamoy niya kada umaga ang mabango na samyo ng asawa. At ang paghawak kamay nila habang magkatabing pinagmamasdan ang labas. Kaya hindi ilusyon ng asawa ni Gabi Maru at kailangan niyang mabuhay para magkita silang muli. Napangiti naman si Sigiri na pumayag. Nagustuhan naman ni Gantetsusay ang ugali ni Gabi Maru na gentleman kaya tutulungan ito sa pagpatay ng mga halimaw. Sinabi ni Yuzuriha na inexpose ng ninja ang kahinaan nito. Pero sinabi ni Shien na nakitang nag-fluctuate ang taw ni Gabi Maru kaya parehong kahinaan at lakas ito ng bida. Sabay pakita ng taw ni Gabi Maru na malaki para sa size niyang maliit. Samantala ay pinagpapatay na ni Chobi ang mga halimaw na nakaharap at tinikman ng karne ng mga ito at sinabing hindi masarap. Nang magsalita ang isang tensen sa likod niya at nagtanong kung siya ang pumatay sa kasama nilang si Muden. Nabitin ang laban pero hintayin natin ang next episode para malaman natin kung gaano na naging kalakas si Chobi.